you.
Okay, so atin pong ilapit 'to. Ito po ay sumisimbolo sa alak, dugo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, ang inuming ito na sumisimbolo sa iyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan nito, Panginoon, nananampalataya kami na sinasabi mo sa iyong salita na without sharing of your blood, we have no remission of sin. Salamat po dahil sa iyong dugo, kami pinatawad mo na sa lahat ng aming mga kasalanan, mga nakaraan, kasalukuyan, at ang mga hinaharap pang pangyayari hanggang eternity ay binayaran mo na. Salamat po, pinangahawakan po namin ang iyong tinapos sa kusang Kalbaryo na naging dahilan kung bakit po kami ay naligtas magpakailanman at naging matuwid sa iyong harapan magpakailanman. Maraming salamat. Pinananampalatayanan po namin ito. Inumin po natin, mga kapatid. Okay, maraming salamat po. Palakpakan natin si Lord sa ating buhay. Okay, salamat sa palakpak. Ayan na, nakikipalakpak ako ha. Yan, thank you Lord. I love you Lord, salamat po. Okay. Start na ho tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay makinig. Wait, tama po. Okay, so ang ating pag-aaral ngayon ay yung tinatawag na The Origin of Christmas Trees and Decor. So kagabi, o kahapon pala, no? Sorry. Kahapon, napag-usapan po natin dito, the Winter Festival. Yung palang ito ay, alam nyo itong pag-aaral natin na to, hindi naman to, hindi naman to masyadong, hindi naman naaapekto ng ating kaligtasan dito, mga kapatid. Kasi, tayo po ay nagkakasayahan lang, parang katuwaan lang natin na magsimbang madaling araw. Lalo na yung mga dating Katoliko dito, no? So, nakakamiss lang kasi yung umaga ng kakaroon tayo ng parang dawn watch. Parang dawn watch naman to sa mga born again. Simbang madaling araw o simbang gabi naman ito sa mga Pilipino sa atin. So, mga kapatid, hindi naman life and death ang ating pinag-uusapan. Hindi natin kinokondem ang sino man nagse-celebrate ng Christmas. Hindi natin kinokondem dito yung nagse-celebrate tuwing December 25. Hindi naman natin kinokondem yung mga naglalagay ng Christmas tree and decors. Malayo po ito sa kaligtasan. Okay? Wala pong kinalaman dito ang ating kaligtasan. Ito ay parang, kumbaga sa pagkain, kumakain lang tayo ng snacks, junk food. Parang ganun. Tamang kwentiology lamang. Kwento, part ng theology. Knowledge lang to, mga kapatid, huwag yung dibdibin na, ay naku, naglalagay ka ng Christmas night, mawawala ang kaligtasan ka. Hindi po ganun ang tinuturo. Okay? Hindi po ganun ang ating pinag-uusapan. Okay? Ang ating pinag-uusapan ngayon is, gumising lang tayo na madaling araw, banding-banding lang po natin. Parang ganun, okay. Pero alam nyo, maganda na rin to kasi at least kasi naman pag-usapan natin yung kapitbahay natin, yung ka-churchmate natin o yung pastor natin. Ibig na pag-chismisan natin yun, ito na lang usapan natin. Kung marites din lang, ito na lang pag-usapan natin. Okay, makikimarites lang tayo ngayon tungkol doon sa ano ba yung mga Christmas trees na yan and decors, tsaka yung Winter Festival nga. Pa? Yun na nga. Winter Festival, na pag-usapan natin kahapon, yung pala, yung mga pag-ano pala nung araw, gantong panahon sila nagdidiwang ng kanilang Pasko. Diba? Hindi naman
nangangahulugan noon na tayo ay pagano, pero chismis-chismis lang, usapan lang, okay? Okay, so the origin of Christmas trees. Okay, sa ngayon sa day 4, day 3 na tayo, the origin of Christmas trees. Nako, mga kapatid, bukas huwag kayong mawawala din. Kasi si Santa Claus na ang pag-uusapan natin bukas. Sa ngayon muna, Christmas trees and decors tayo. Okay? Yan, ancient, noon pa lang meron na talagang ganyan. Naglalagay na sila ng mga Christmas trees. Ano ba yan? Sa kaya galing yan, Tataka kayo, alam naman natin sa Bible, never na maglagay ang mga alagad o mga apostol regarding dyan sa mga Christmas tree na yan, Christmas balls. Ibig sabihin, wala naman sa bagong tipan na naglalagay sila ng ganyan. Of course, that is a tradition. Pero kwento-kwento lang tayo, knowledge. Okay? Okay. So, pag-usapan natin to, kagaya ng sinabi ko sa inyo, na paulit-ulit ko sinasabi, meron akong libro na tinatawag na Babylon Mystery Religion. Ito ay pag-uusapan. Sabi rito sa libro na to, Tertullian mentions that the practice of exchanging present was a part of Saturnalia. So, yung palang pagbibigay ng mga regalo na yan, practices din talaga ng pagan yan kapag winter festival. Ayon dito ayon sa sinasabi dito. So ayon dito, sabi rito, Tertullian mentions that the practice of exchanging presents was a part of Saturnalia. There's nothing wrong with giving present, of course. Wala naman daw masama doon sa pagbibigay daw ng mga regalo na yan. Tingnan natin, may sinabi ang Bible dyan Sabi dito, the Israelites gave gifts to each other at the times of celebration, even celebrations that were observed because mere customs. Pero na palang, na-record din sa Bible, kahit yung mga Israelita nung napunta sila sa pagiging pagano, meron ding mga exchanging gifts. O yung kinakanta ni, Marichan, di ba? Giving gifts, exchanging cards. I believe that Christmas is truly in our hearts. O, di ba? Tingnan niya. May example dyan Esther chapter 9 verse 22. Gawin natin Esther 9. Ito ngayon ko lang malalaman tong verse na to Pare-pareho lang tayo nagbubukas Sabi sa Esther 9:22, itatanggi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nilipo lang kanilang kaaway. So ano ba context ito, Pinag-utos niya ang ipang-iwang taon-taon ng 14 at 15 araw ng 12 buwan. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at ang pagdiriwang ay kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding yun, nagbibigay sila pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga ayun na sabi ng Babylon Mystery Religion, an example niya rito yung giving, exchanging ng mga regalo, customs. Ano kaya ibig sabihin niya dito? Sabi dito, but some have sought to link Christian gifts which those presented to Jesus by the wise man. Kino-connect nila din sa marami nag-iisip daw na kaya nagkakaroon daw ng mga exchanging dahil nga mix ng Christianity sa pagan. Hindi daw to tama na i-connect to kay Jesus Christ. Kasi kaya daw nagbibigayan daw ng regalo kasi nga daw yung mga pantas o yung hari daw sa mga Katoliko, 3 hari. Bibigay daw ng regalo kay Jesus. Sabi rito, hindi raw tama daw to. This cannot be correct. By this time, the wise man arrived. Jesus was no longer lying in a manger. Yung mga wise men daw, nung dumating daw, wala na raw sa sabsaban. Sabi yung pinag-usapan natin kahapon. And when the shepherds came,
but was in a house. Ayan, binasa natin na nasa bahay na yung dumating. Those have been quiet after Jesus' birth also presented their gifts to Jesus, not to each other. Nung nagbigay sila ng regalo kay Jesus, ang kwento roon ay nagbigay sila ng regalo kay Jesus. Hindi yung nagbigayan sila ng regalo kasi may mga kwento-kwento kasi nung dumating si Jesus. 'Di ba, no? Ano ba 'yun? May kanta nun, 'di ba? Ano ba 'yun? Nandito na ang tatlong haring mago nagbigay ng mga regalo. Pero part doon na nagbigayan daw sa isa't isa, hindi ganoon ang istorya. Okay? So, totoo nun, si Jesus ang binigyan nila, hindi yung nagbigayan sila. Kaya nga sabi rito, no, also they presented their gifts to Jesus, not to each other. Okay, so yun yung napag-aralan natin. Continue natin. The Christmas tree as we know it, only back a few centuries, though the ideas about sacred trees are very ancient. Okay? So, sabi dyan, continue natin, no? An old Babylonish fable told of an evergreen tree which sprang out of the dead tree stump. Okay? So, yung Christmas tree daw ay nagsimula lamang daw noong ilang siglo. Mga ano lang daw, mga ancient talaga. Ancient. Sinabing ancient, kailan ba yung ancient? Noong unang panahon pa, bago pa pinanganak si Kristo, panahon pa ng mga panahon pa to ng Babylonia, Babylonish. Kailan ba yun? Sabihin natin na 536 BC nung ang mga Babylonia nung araw. O baka yung Babylonia sinasabi rito ni Ralph Woodrow nang sumulat nitong baka nung panahon pa talaga ng talagang panahon pa ni Nimrod ng Babylonia, panahon pa talaga. Okay? So sabi diyan na ang idea daw ay isang ng idea daw na ito ay isang fable. Sabi dito. Tungkol sa evergreen tree na nagpapalit daw sa isang patay na tuod na puno. Sabi rito, the old stump symbolizes dead Nimrod. The new evergreen tree symbolized that Nimrod had come to life again with Tammuz. So, ito daw yung yung pala meaning pala ng mga puno na patay na puno. Tapos, dalawa daw yung puno. Isang patay na puno, isang buhay na puno. Yung patay na puno, so may simbolo daw yun kay Nimrod nung namatay. At yung bagong puno daw, na sinasamba ng mga pagano nung araw ay si Tammuz. So, ibig sabihin mga kapatid, kung pagan, noon pa lang talaga may practices na tuwing winter festival, meron sila talagang nilalagay na mga puno. At ginagawa nilang design po yun. Grabe, no? Diba? So, meron na. Okay? Sabi rito, ang example nga dito, sabi dito, among the Druid, the oak was sacred. Among the Egyptians, it was palm, and in Rome, it was the fir, which was decorated with the berries during Saturnalia. So, basically daw, may mga iba't ibang grupo ng mga pagano kasi kagaya niyan yung mga Druid. Di ko alam itong mga Druids at Druids. Ewan ko paano ito i-pronounce, Yung oak daw sa kanila ay sagrado. And among Egyptians daw, ibang lahi naman ng mga to, sa mga Egyptians naman, it was a palm o isang palm tree. Ang design nila. So nagse-celebrate din sila ng winter festival na konektado na may nilalagay din silang dinidesign na parang puno. Ito po ay bago pa dumating si Kristo, 2,000 years. Kailan ba yung Tower ni Babel, di ba? Panahon pa to ni Nimrod, kauna-unahan. Ito sa mga hindi ko nakakaalam,
Sino ba si Nimrod? Sino pa si Tammuz? Sino si Semiramis? Okay? Si Nimrod po kasi, ayon sa Bible, siya yung dakilang mangangaso nung panahon na ang mga tao ay lumipat sa Shinar. Diba remember, ang unang tao talaga ay nasa gitnang silangan. Nasa Garden of Eden, panahon ni Eva at Adan, lumipat sa Gardeng Shinar. Sabi sa Bible, no, lumipat sila sa Plain of Shinar. Kaya nga lang, ang problema sa mga tao, nung iisang langwaye pa lang sila, ang mga tao noon ay naninirahan sa maraming mababangis na hayop. Kaya ang mga unang mamamayan noon, maraming mga kailangan magaling kang mangaso, kailangan marunong kang pumatay ng hayop. May mga maiilap na hayop. Siguro may mga tigre, may mga leon, wild animals. Tapos, hindi mo kaya mabuhay doon na hindi ka marunong pumatay ng hayop. Ngayon, dito dumating si Nimrod. Nakilala siyang mangangaso. Siya yung pinakadakilang tao nung panahon na yun. Siya yung naging kilala siya yung unang-unang taong naging hari. Lahat ng mga kapatid nasa Bible, panoorin nyo na lang po yung aking vlog regarding dun sa rebulto ng mga Katoliko. Meron akong vlog nun. Panoorin nyo na lang. Lalagay ko na lang sa baba yung link. So, ibig sabihin mga kapatid, si Nimrod ay sumikat hanggang sa meron siyang asawa na si Semiramis. Okay? Nabuntis siya sa Semiramis. Si Semiramis ay kilalang mangkukulam sa panahon na yun. Hanggang sa si Nimrod ay namatay, kung Babylonia ay nagluksa. Tapos, simula noon, dineclare ni Semiramis yung kanyang anak na nung pinanganak, yun din daw si Nimrod. At yung anak ng yun ay si Tammuz. Yun ang istorya nila ng magpamilya. Tapos yung pamilyang yan, naging parang nung namatay silang lahat, by generation, naging sagrado sa kanila yun. Na itong pamilyang to, Nimrod, Semiramis at saka si Tammuz. Kaya yung mga ribu-ribulto nila, kagaya ni Nimrod, si Nimrod yun, siya rin yung baka, siya rin yung mga hayop. Kasi nga, sumisimbolo siya sa magaling na mangangaso. Kaya tinan niyo yung mga Israelita nung araw, no? May sinasamba nila mga hayop, yung mga rebulto nila hayop, baka, 'di ba? Nung panahon ni Moses, 'di ba? Nung panahon na binibigay yung 10 utos. Etong mga Hudyo na to, sinasamba yung mga baka at mga toro. Kaya diyan po nagsimula yung tinatawag na one world government and one world religion kay Nimrod. Tapos yung asawa niyang si Semiramis siya si Tammuz. Doon na buo yung si Semiramis, kalong-kalong niya yung bata na si Tammuz. Tapos nung nangyari yon, nung ginulo ng Diyos ang lengguwahe ng tao, syempre kumalat ang tao. Kasi sabi ng Diyos, tara guluhin natin. Kasi nagtatayo sila ng lungsod ng ang tawag ay Torre ni Babel. Na imbis na makipaglaban sila sa mga hayop, magtayo lang sila ng mga malalaking muog laban sa mababangis na hayop. Kaya nagtayo sila ng tore noon. Tapos noon, ang nangyari, nasa Bible, di ba, naka-record, guluhin natin ang kanilang lengguwahe, ginulo ng Diyos. Kaya yung mga tao noon nagkalat. Ngayon lang, ang problema, yung kanilang kakakaugalian na may sinasamba silang Nimrod o yung mga hayop o taong hayop at saka yung babae na may kalong-kalong na bata na rebulto, dala-dala nila yon iba't ibang bansa. Maraming mga bansa na may iba't iba. Halimbawa sa China, si Xingmu, Diana at Isis naman at Horus sa Egypt, Baal at may iba-ibang bansa. May Mithras. Hanggang sa Roma naman, si Venus at saka si Cupid. Kaya at later on, nung ang Roman ay nagkaroon ng one world religion, ng pangalan ay Romano Katoliko,
Wala silang maisip kung sino ipapalit dun kay Venus tsaka kay Cupid na may kalong-kalong na bata. Hanggang generation by generation, nailipat yun kay Birheng Maria at kay Jesus na may kalong na bata si Birheng Maria. Ayun na, patay na, nauso na yon. Generation by generation. Doon nagsimula ang paganism kay Nimrod. At yung mix ng Christianity o yung, sorry to say, Roman Catholicism nagsimula sa panahon ng Roma. Okay? Ganun yung nangyari yun eh. Kaya yung mga practices ng pagan noon, na-apply tuloy ng mga Romano nung araw. Na meron din silang mga puno na dinidesign na bahagi ng pagsamba nila. Hindi talaga mawala-wala yun. At nangyayari iyon tuwing winter festival. Kasi nga, ang mga pagano, ever since wala pang Katoliko, wala pa si Jesus Christ, nagdidiwang na ang mga pagano ng winter. At ito ang petsa ng December 25 ayon sa binasa natin kahapon, di ba? Lahat ng ito, ang inaamin ng Catholic Encyclopedia na ito ay gawang talaga, ang petsa ng Panginoon ay hindi talaga December 25. Kinuha nila ito doon sa Saturnalia. At yung Saturnalia na binabanggit dito ay Christmas, winter festival to ng mga pagano. At kasama nga dito sa mga kaugalian nila yung meron sila mga evergreen tree. Yan na yon. Okay? Pagpatuloy natin sa pagbabasa, no? Sabi rito, the Scandinavian god Odin was believed to bestow special gifts and Yuletide to those approach a sacred fir tree. Yung dun kinuha yung Yuletide, kaya nga Yuletide season, Yuletide o Yuletide, tama ba? Yuletide o yung the first Noel na sinasabi. Yung sinabing Yuletide, buong mundo nagdidiwang talaga ng winter festival na to. At kasama nga dito yung meron silang sacred fir tree. Ito yun. O yung sagradong puno ng fir. Okay, continue natin. In at least 10 biblical reference, the green tree is associated with idolatry, the false worship. Okay, so na-record pala sa Bible na yung mga Israelita, nung bumabagsak sila sa Diyos-Diyusan, meron din silang sinasamba. Ayun, basahin natin to isa-isa. Meron din palang sinasamba ang mga Israelita na parang puno na dinedekor. Tingnan natin sa Bible. Isa-isahin natin. Sabi dyan, 1 Kings chapter 14 verse 23. Tingnan natin na 1 Kings chapter 14 verse 23 daw, nakalagay daw doon. Sabi dito, nagtayo sila ng sambahan, ng mga sambahan. O sabihin, nagtayo sila ng mga sinasamba nilang mga Diyos-Diyusan. Okay? Sambahan. Mga haliging bato, ayun yung description. At mga larawan ni Asherah. Si Asherah ay Diyos-Diyusan to ng mga ng mga pagano din. Ewan ko lang anong bansa tong Asherah na to. Kasi pag itong Asherah, itong babaeng to, konektado rin to, galing din to ng Babylonia kay Semiramis na may kalong-kalong na bata. Nakalimutan ko lang anong bansa itong Asherah. Parang sa Wudyo rin yata to. Ewan. Basta larawan ni Asherah o larawan ni Semiramis, the mother gods, sa ibabaw ng burol at sa ilalim ng bawat mayabong na punong kahoy. Naglalagay rin sila ng mga nakokonekto dun sa kaugalian na yung punong kahoy na evergreen tree o yung mayabong na puno ng kahoy. Nilalagay nila ng design yun ng rebulto ni Asherah. Okay? So yung puno talaga ever since, nilalagyan nila talaga nilang design yun. Kasama yun sa pagsamba nila sa kaugaliang mga pagano. Nung ang mga Hudyo ay nalaglag sa idolatry. No? Okay. Basahin po natin ang ibang verse.
Patuloy po tayo magbasa ng Babylon Mystery Religion. Okay. Since, sabi dito, no? So, tama yung sinasabi nito. Connected nga. Sabi dito, no? Since all trees are green and at least part of the year, the special mention of green probably refers to the trees that evergreen. Yung Christmas tree o the idea of tree worship, pagsamba sa mga puno. Ball and gilded, gilded nuts and balls. Kasama pala yun. Symbolize to what? Symbolize to the sun. Naglalagay rin sila doon sa puno ng mga nuts. Ano kaya nuts? Puro yung yung mga prutas na mani, malaking mani. At saka yung balls. Parang mga balls o bola, simbola. Yung bola daw na to ay sumisimbolize sa sun. So ang origin pala ng Christmas tree, nilalagyan talaga nila yung tree, yung evergreen tree ng Saturnalia. Wait lang po ay nilalagyan din nila ng mga balls. So, di ba pareho din sa ngayon, tinan yung Christmas tree ngayon, yung modern na. Doon pala galing yun, yung puno na yan, ito yung Christmas tree o yung palm tree o evergreen tree, green tree talaga. Nilalagyan din nila ng mga balls yan, na sumisimbolo sa Diyos araw. Remember, ang mga pagan, sinasamba nila ang araw. Tsaka kaya yung mga bilog na emblem nila, sumisimbolo yung sa araw. Di kaya mga kapatid, alam niyo yung ostya ng pare. Di kaya doon din galing yun, di ba? Yung ostya ng pare, ostya na, minsan ginagamit natin tayo mga born again yan pag nagsasanta Cena oo, di ba? Oo. Hindi ko sinasabing kinokondem ko kayo So, pinag-aaralan lang natin yung saan galing yung mga simbolo-simbolo na yan, yung mga bilog-bilog na yan. Si Jesus Christ may bilog din sa ulo, di ba? Mga anghel may bilog din sa ulo. Doon pala galing yun. Sun God o sa reflection ng araw. Okay? Okay, so continue natin. Minsan sipag rin sa pagbabasa ng mga libro-libro Okay, so pagsamba yon, the Christmas tree recapitulates. Ano ba? Ang hirap talaga ng di na nagko-call center. Nakakalimutan ko na yung pronunciation. The idea of tree worship, gilded by nuts and symbolize the sun. All of the festivities of the winter solstice had been absorbed into Christmas Day. Lahat daw ng mga practices ng mga pagano o yung winter festival o winter solstice na yan ng mga pagano, inabsorb ng Pasko ng Romano Katoliko o yung Christmas Day, ay doon pala galing yun. The day use of holly and mistletoe. From the Druidic ceremonies, the Christmas tree from the honors paid to Odin's sacred fire. Yung mga Druidic ceremony, alam niyo yung mga Druidic, mga Druids. Nood kayo ng mga movies ng pa pelikula to. Ng mga pelikula ng mga horror movie, yung mga monks, mga monks na parang yung sa Star Wars ang itsura, yung nakaitim. Druidic ceremonies. Kasama pala sa Druidic ceremonies, yung ino-honor nila yung mga tree, wherein ito ay pangbayad daw sa Odin's sacred fire, mga sagrado. Grabe, no? Next, taking all of this into consideration, it is interesting. So, ayan siya, compare the statement of Jeremiah with today's customs of decorating tree and Christmas season. So si Jeremiah din pala, ng Book of Jeremiah din pala sa Bible, may nabanggit na customs. No?
So the customs of the people are in vain for the cat. Basahin nga natin to yung mga sinulat ni Jeremiah. Okay, isa-isayin natin itong mga verse. Ano daw yung verse na yun? Jeremiah 10 verse 3 to 4. Sabi dito, no, yung mga Hudyo, mga Israelita na nalaglag na bumagsak sa Diyos-Diyusan. Sabi dito, no, ang dinodiyos nila ay hindi maaasahan. O Diyos-Diyusan to, hindi rin maaasahan eh. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Pinutol daw sa gubat yung sinasamba nila nung araw. Tapos inanyuan ng mga dalubhasang kamay o yung mga manlililok. No. O yun, no, na-record sa Bible yung mga ginawa. Kuwang-kuha niya yung Christmas tree. Ano pa? Ito, kikilabutan kayo sa verse 4. Verse 4. At pinalamutian ng ginto at pilak. Tingnan nga natin to sa King James yung totoong sinabi. Sabi na, they deck it with silver and with gold. Oh, diyan kinuha yung kanta na deck the holy and jolly palalalala lalala. Dito kinuha yun. They deck the silver with gold. Na mga bilog-bilog malamang to kagaya ng pinasa natin kanina. Oh, balik tayo sa Tagalog. Tagalog tayo para mas maintindihan na lahat. At pinalamutian nila ito ng ginto at pilak, idinikit sa pinakuan upang hindi mabuwal. Talagang sinabit o idinikit o itsurang Christmas tree nga. Sinasamba ng Diyos-Diyusan nung araw. Ayon sa Bible na ito, mga kapatid, ang Bible. O, verse 5. Ang mga Diyos-Diyusang ito'y tulad ng panakot ng ibon sa gitna ng bukid. So, yung mga Diyos-Diyusan daw ito ay parang scarecrow. O, ano ba itsura ng Christmas tree? Di ba parang scarecrow yun? Sabi, at hindi nakakapagsalita, pinapasan sila sapagkat hindi sila makalakad. Huwag kayong matakot sa kanila. Ito pala yung verse na yun na Diyos-Diyusan na binabanggit, yung evergreen tree. Na hindi nakakapagsalita, pinapasan pa nila sapagkat hindi nakakalakad. Ito to naman yung nature ng Diyos-Diyusan, di ba? Pinapasan. Tawa nga ako ng tawa dati nun, yung dito sa Malabo. Yung nasunog yung letre dito, letre Malabo. Tawa ako ng tawa. Mga tao, talagang binuhat nila yung mga nasusunog yung bahay nila eh. May mga ibang tao dun, no? Dala-dala nila yung mga Barbie nila. Baka ma-open yung iba. Dala-dala nila yung kanilang, rebulto ni Maria Santo Niño. Tignan mo, no, kung Diyos tong mga to, bakit sila yung sinasagip nung panahon na nagkakasunog, sila yung binubuhat. Hindi sila niligtas, sila pa niligtas ng tao. So, ganito rin dito, pinapasan pa nila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagawa ng masama at wala rin magagawang mabuti. Okay, so, part siya. Part siya ng pagsamba dun sa Diyos-Diyusan nila, yung puno. So, ang big idea dito, wala. Original talaga, yung mga Christmas tree na yan, sinasamba pala yan nung araw ng panahon ng Winter Festival o yung Saturnalia. Okay. Ayon dito sa pinag-aaralan natin, mapa Bible man o mapa wait lamang. Okay. Continue tayo ng pagbabasa ng ating binabasa. So, meron palang naka-record sa Bible. Hindi lang yung verse na yun
tungkol sa Christmas tree na yung mga gawang puno na ito ay bahagi talaga ng pagsamba ng mga pagano. So meron din, no, basahin pa natin sa ibang verse, Jeremiah chapter 2, verse 20. Jeremiah 2:20. Matagal mo na akong tinakwil ang kapangyarihan ko, Israel, at kayo'y umayaw mong sundin sapagkat sinabi mo, hindi ako maglilingkod. Ito yung nagtatampo yung Diyos sa Israel, no? Ito yung sabi ng Diyos sa Israel. Sabi dito, ngunit sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng puting ilaw. Ito ba yun? Hindi. Sa ilalim ng puting ilaw ba? Hindi. Sa ilalim at mayabong na punong kahoy, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Part talaga ng pagsamba sa Diyos-Diyusan yung sinasabing mayabong na punong kahoy. Okay. Gaya ng babaeng nagbebenta ng sarili. So, nabanggit na naman dito yung evergreen tree o yung mayabong na puno ng kahoy. Evergreen tree bang sinabi rito sa King James? Basahin na. I will not rise up an high hill and evergreen tree yung sinasabi. Na kagaya ng sinasabi nga, tama yung sinasabi ni Kwan ni Ralph Woodrow ng Babylon Mystery Religion. Tama, evergreen tree yung pagkakagamit. No, another verse uli about evergreen tree. Evergreen. Wait lamang. Sige, tingnan natin sa chapter 3 verse 6, may nabanggit din yata. Nung panahon ni Haring Osias, sinabi sa akin ni Yahweh, nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel? Umakyat siya sa bawat burol at nakikipagtalik sa ilalim ng mayayabong punong kahoy. Symbolizes of, alam naman natin, mga pakikipag-sex sa iba ay adultery. And adultery also is symbolizes of, ayon sa Old Testament, na ginagamit na idiomatic expression ng Israel regarding sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay isang adultery sa mata ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya nasabi dito ni Jeremiah, noong panahon ni Haring Hosea, sinabi sa akin ni Yahweh, nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel? Umakyat siya sa burol at nakikipagtalik sa ilalim ng mayayabong puno. Yung buong Israel daw ay nakikipagtalik daw sa isang mayabong na puno. Ito ay idiomatic expression na sumasamba sila sa Diyos-Diyusan at nasa lilim daw ng mayayabong na punong kahoy. So nabanggit na naman dito yung idolatry about evergreen tree. Okay? So Diyos-Diyusan talaga ang tingin ng Diyos dyan. 3 verse 13. 30. Aminin mo na lamang na nagkasala ka at naging magsiklaban kay Yahweh na iyong Diyos. Sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy ay nakiapit ka kahit sinong Diyos at hindi ka sumunod sa aking utos. So yung mga yung mga pangyayari daw sa ilalim daw ng punong kahoy, part yun. Practices ayon sa reference natin. Kaya yung paglalagay ng ng decor, tama. Kaya ng ginagawa nito, mga kagaya nito. Yung paglalagay ng decor na yan, mga bilog-bilog, mga nuts yan nuts originally. Mga mani. Malalaking mani ito, ewan ko kung saan bansa meron yan. Parang almond type. Ilalagay po yan sa mga puno. Tapos, nilalagyan din ng mga ginto. Okay. Yan yung una, yan yung ancient. Ganyan sila. Sa panahon natin ngayon, ganito na. Modern. Inadapt. Ngayon, ang tanong kasi dito, Pastor Edwin, ibig mo sabihin, hindi na tayo magde-decor. Okay? Ito naman ang maganda sa atin. Hindi natin ginajudge yung mga taong yan.
Ito tinuturo rin 'to ng ng Iglesia ni Cristo. Itong tinuturo din 'to ng Iglesia ni Cristo, lalo na sila Eli Soriano, MCGI. Isa ang sinasabi nila, "Wag na kayong maglagay ng ganyang Christmas tree. Kasi nanginginig-nginig ka nagsasamba sa Panginoon. Kasuklam-suklam yung Christmas tree, ang Pasko na yan." Oh, ganyan sila. Pero tayo mga nasa full grace, hindi ganon. Oh, wala lang, information lang to, hindi nawawala ang kaligtasan nyo. Diyos ko. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, paulit-ulit natin tong babasahin. Romans 8:1. Sabi, kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. So kahit anong gawin mo, hindi ka nahahatulan. Kahit maglagay ka pa ng Christmas tree sa bahay mo, hindi ka nahahatulan. Kahit ba yan ay nasa pagan o origin. Origin lang naman hindi ka naman sumasamba sa sa pagiging hindi ka naman pagano. Kasi ang tinan nyo, itong katuroang ito ay tinuturo din ng mga iglesia ni Cristo at tinuturo din ng especially si Eli Soriano, hustler dito Sa kanila kasi, kaya nila tinuturo to para i-condemn yung mga taong nakikinig na huwag na kayo maglagay ng Christmas tree, sa Diyos-Diyusan yan. Ganun ang turo nila. Pero tayo hindi ganun. Enjoy nyo yung buhay. Ang ganda-ganda na meron kang Christmas tree tuwing winter season. Nakasanayan na natin. Alam mo mga kapatid, binayaran na ni Kristo yung mga kasalanan natin. Kung pagsamba man niya sa Diyos-Diyusan o hindi, kasama yan sa binayaran. Yun po yung sukdulang biyaya ng Panginoon. Ito linaw, hindi na tulang maparusa ng mga taong na ay Kristo Jesus. Kaya ang tinuturo po ng The Bride of Christ, mag-celebrate kayo ng Christmas nyo sa paraang kahit pa December yan. Masyadong legalistic lang tong dalawang religion na to, Iglesia at saka tong dating daan. Pero sila rin nag-aaway. Debate yung mga yan ng araw. Grabe. Halos magmurahan na itong dalawang to. Halos magpatayan na nga yung mga yun. Diba? Pinag-aawayan nyo isang bagay na hindi naman dapat pinag-aawayan wherein tayo'y pinalaya na ni Kristo. Kahit pa na meron kang Christmas tree dyan sa bahay mo, ang stand natin dyan, hindi na tayo nahatulan po ng Diyos. Okay? Kaya yan ay, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, katuwaan lang natin tong usapan na to. Pasko kasi, at gumigising tayo na madaling araw. Lahat ng ito ay wala pong epekto sa atin. Hindi na tayo epekto ng mga sumpa-sumpa na yan. Okay? Dahil na kay Kristo na po tayo. Okay, so maraming salamat po, O sige, magtatawag ako ng kung sino man yung gustong bumati. Bigyan ko kayo ng 10 seconds, 10 seconds lang, pwede kayong bumati. Time nyo lang po siya rito. Then bibigyan ko kayo ng 10 seconds na bumati. Okay? Sige po, type nyo po dyan. Okay, si Cadet, Second Lieutenant ba to? Kompleto pangalan. Kevin. Sige, Kevin, buksan mo yung mikropono. I give you 10 seconds para bumate. Kevin Kyle, go ahead po. Hello sir. Anak ko po yon si Kevin. Ako po si Ramonita. Di Sige. sa Akula po. Sige po. Ano po? Bati lang po. Wala po munang tanong. Bati lang po tayo. Sige po, bati po kayo. Hindi po kasi parang narinig ko kanina dun sa binasa niyo po yung apelido po. Parang Dracula po yung nasabi niyo. Ay, sorry po. Dracula po yata. Sorry po. Desakula. Sige po. Desakula po. Sige po. Meron po ba kayong gustong batiin po? Hello po. Wala naman po akong mga kakilala. Babatiin ko lang po yung mga lahat ng mga nakikinig lang po. Yun lang po. Wala pa naman akong kakilala po dito sa The Bride of Christ po. Okay.
Salamat po. Atin po kayo ng Sabado para pag tinawag kayo may mga tanong kayo. Opo, Sagutin natin. salamat po, Salamat Pastor, po. sa pagbigay niyo po ng link. Thank you po. Salamat po. Okay, next. Charito daw. Dulce Matias. Go ahead. Pwede na po kayong bumate. Good morning, Pastor. Sige po. Go ahead po. Bati lang po. Dito sa lahat, opo. Binabati ko lang po, shoutout sa mga kapatid ko na nanonood sa FB Live po, Pastor. Yun lang po, good morning sa kanila and sa dito po. Salamat po. Salamat po ng marami. Okay, next po si Mary Flor Padilla. Pwede na po kayong bumati po. Hello po, good morning Pastor. Good Morning. morning po mga kapatid. Merry Christmas. Mhm. Binabati ko lang po yung mga nakikinig, yung mga taga Iloilo. Good morning po sa inyo. Oh. Okay, shoutout sa mga taga Iloilo, buong isla. Salamat. Okay, yan lang po Pastor. Thank you. Okay, stay blessed po. Maraming salamat. Next, sino mababate? Ayaw niyang bumate. Okay, so Evelyn Tandugon. Go ahead po. Pwede na po kayong bumate, Evelyn. Thank you po, Pastor. Good morning po sa lahat po. At bayoti ko lang po yung Tandugon family. Thanks God din po kasi nakikinig po sila sa mga mensahe niyo po, Pastor. And yun lang po, in Christ Jesus, you are blessed po. Thank you. Glory to God po. Salamat po mga kapatid na Evelyn at ang mga Tandugon family. Salamat po sa inyong panonood po. Okay, so next po na magbabati po, no, si Arlene Desagun. Go ahead po, kapatid na Arlene. Open po yung mikropono natin. Arlene Desagun. Go ahead po. Open nyo lang po yung Pastor. mikropono. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga taga Batangas. Wow. Steve bless po sa ating lahat, Pastor. Thank you po. Salamat po. Magandang Thank you umaga po. po sa mga taga Batangas. Kamakailan lang na-invite ako dyan sa Santo Domingo. Sorry. Santo Tomas sa church. Maraming salamat po. Sige po, at anong charot? Dapat charito. Hindi charot. Wait lang. Dapat charot. Anong charot? Charito po yun hindi po charot yun. Ay sus. Sige po. Uy, baka mag-trending to imbis na charito, naging charot na. Okay, nagcharito to, no? Si Emperor Nebuchadnezzar. Hallelujah. Paano kaya mag-message? Pero, sige po, si Emperor Nebuchadnezzar daw. Nagcharito. Nabuhay si Nebuchadnezzar. Sige po, mga kapatid na Emperor Nebuchadnezzar, nandiyan ka ba? Magbati ka na. Binabati ko po yung mga sis Brad in Christ. Salamat po, Pastor, sa malinaw na pagpapaliwanag palagi at sa mga simple terms, lahat ng mga bagay-bagay na komplikado noon ay nagiging malinaw na at Ayun Ayun pala po. yan. Pwede. salamat po at binabati ko po lahat ng nakikinig at Merry Christmas in advance and Happy New Year. Yun lang po. Okay, maraming salamat po, no, sa inyong pagbati. Okay. Okay, so susunod po ng babati. Type nyo lang po charito. Yung mga nagchacharito lang po ang aking tinatawag para batiin po, no. Type nyo lang po dyan para... Okay. Okay, wala na ba? No, sige, di bali. 1 minute na lang. Meron na lang ako 1 minute para magpasalamat po sa mga nanonood o manonood pa sa YouTube. Salamat po mga kapatid sa inyong oras sa umagang ito. Maligayang Pasko po. Bukas po ay pag-uusapan na po natin about kay Santa Claus. Pag-usapan natin yan kung saan galing yan. Chikahan po natin yan tuwing madaling araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat po. Pastor.
Salamat po. Salamat po, Pastor. Salamat Bantoy, bantoy. sa inyong lahat. Malamat. Thank you po, Pastor. Salamat po, Kuya Edwin. everyone. Thank you. Thank you all. Happy po. Good morning sa lahat. Ano is that type? Hi, Sis Rosie. Shopee po. Kasada, wala. Okay, so maraming salamat po. I love you all, The Bride of Christ TV, lahat po ng mga follower ko dito at sa mga baguhan din po, maraming salamat po sa panonood. Stay blessed po.